Mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin ng Diyos dahil ngayong araw na ito ay ating ipagdiriwang ang ika-6 na anniversary ng The Market Student Center Santiago 1. Salamat po sa ating Panginoon dahil kahit po may pandemic tayong nararanasan ay hindi hinahayaan ng Diyos na matigil ang kanyang gawain. Kaya samahan nyo kami na ipagdiwang at pasalamatan ng Panginoon sa kanyang katapatan at kabutihan sa araw na ito. Sa ating pong paninimulan ng gawain ng ating pong anibersaryo ngayong araw, tayo po ay sama-sama munang manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Diyos na mabuti, Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, kami po ay patuloy na nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito na kung saan amin nga pong inaalala, amin nga pong pinagdiriwang ang ika-6 na anibersaryo nga po ng gawain ng The Market Santiago. Nagpapasalamat kami Panginoon ng lubos sa inyong katapatan, sa inyong patnubay at gabay sa bawat sandali na patuloy nyo nga pong ginabayan ng bawat isa, especially sa mga leaders at sa mga batang nakakilala nga po sa inyong Panginoon. Sa araw na ito, sa mga gagawin po namin sa pagdiriwang na ito, Panginoon, nawa ay ang inyong pangalan lamang ang maitaas at nabigyan ng kapurihan, Panginoon. Salamat, Lord, for this day na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin na may papulit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ating uwitan at purihin ang ating Panginoon.
Magandang araw po sa bawat isa. Ako nga po pala si Ella Manalo, nakatira sa Barangay Santiago 2, San Pablo City, Province of Laguna. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo kung sino ako dati bago ko nakilala ang Panginoon. Dati po alam ko na may Panginoon pero hindi ko po siya lubos na nakilala. Then dumating yung araw na in-invite ako ni Karen na pumunta sa The Market Santiago, tapos doon po binahagi sa akin ni Ate Arjin kung sino po ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong Panginoong Hesukristo siya ay ang Diyos na nagkatawang tao at siya po ang tumubos sa ating mga kasalanan at siya rin po ay namatay at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At ako po ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dati po hindi ako nagpipray, pero ngayon natutunan ako magdasal at mag-aral ng mga salita niya. Nag-aaral na rin po ako ng mga salita niya at naibabahagi ko na po ito sa iba. Dati din yung ugali ko hindi maganda, yung tipong sumasagot sa magulang at hindi sinusunod yung mga utos nila. Tapos nun, simula nung nakilala ko nga yung Panginoon, hindi ko na sila sinasagot, yung tipong nagkukusa na lang ako kapag nag-uutos sila. Then, nakakapagsabi din naman ako ng mga hindi magagandang salita. Tapos, nagbago yung lahat simula nung tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. Isa din sa na-realize ko na dapat matuto tayong magbahagi ng salita ng Diyos maging sa bata man o matanda. At ang pinakang na-realize ko ay dakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Thank you. Happy 6th anniversary ng Market Santiago. Bye-bye.
Isang magandang araw po sa inyo po lahat, lalo na sa ating mga The Marketians, mga pumupunta sa The Market Santiago. At bago po magsimula ay nais ko po kayong batiin ng Happy 6th Year Anniversary. So, parang kailan lang, talagang napakabuti at tapat ang Diyos dahil ngayon po ay ika-6 na taon. Kaya dapat lamang na tayo po ay mag-celebrate sa kabila ng pandemya, ng pagsubok, na hindi tayo nagkakaharap physically, ay tuloy po ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Pag pinag-usapan natin ng anniversary, syempre hindi rin mawawala ang regalo dyan. Diba? Halimbawa ay birthday. Diba? Kapag may nagbe-birthday, syempre expected na mayroong regalo. Ganun din minsan sa kapag anniversary. Hindi rin maiwasan mayroon pong nagbibigay ng regalo. Kaya ngayong oras na ito ay pag-uusapan natin ang bagamat anniversary, pero pag-uusapan natin yung pinakadakilang regalo sa lahat or the greatest gift of all. At basahin ko po sa inyo mula sa John 3:16, isang talata sa Bible. Ito yung tinatawag natin puso ng Biblia. At alam ko ay sa uladong niyo po ito. So sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang anak, o bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, sa mga oras pong ito, patnubayan niyo po kami at gabayan niyo po kami. Bigyan kami ng karunungan maging sa lahat po ng mga makikinig, Panginoon, nakikinig. Iyo pong buksan ang kanilang puso at isip upang ang iyo pong salita ay maging o gigising sa kanila, Panginoon. At magpapaalala sa kanila nung panahon na kayo itinanggap nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, hindi pa sigurado, nawa, gamitin niyo po ang pagkakataong ito upang matiyak nila ang buhay na wala hanggan sa inyo pong piling sa langit. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the greatest gift of all. At tamang-tama kasi malapit na rin ang Pasko eh. Kaya pag-isahin na natin itong anniversary, so December, at ngayon naman ay month ng December, so pag-isahin na yung pag-uusapan natin. At pag-uusapan na rin natin yung Pasko. So the greatest gift of all, o ang pinakadakilang regalo sa lahat. So mula po sa talata aking binasa, ay isa-isahin po natin yon. So anniversary or Christmas, birthday, so malapit ng Pasko. Kapag Pasko ay panahon din ng pagbibigay ng mga regalo. Ano ho? At nais kitang tanungin, kaibigan at kapatid, what was your greatest gift? Siguro naman nakatanggap ka na ng regalo sa iyong buong buhay o marahil maraming beses na. Pero nais kitang tanungin, ano yung pinakadakilang regalo na natanggap mo? So ikaw ang nakakaalam niyan. So ngayon pag-usapan natin, God is the greatest gift of all. Amen? So ang pinakadakilang regalo sa lahat ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Alam ko medyo malalim kunti ito sa inyo, pero pahapiyawan ko yung iba. Simula sa aklat ng Genesis, yung first book ng Bible, hanggang sa katapos-tapusan, hanggang sa New Testament, ay marami regalo dyan na makikita natin. For example, Genesis, di ba doon po nagsimula ang buhay? So makikita natin doon, the gift of life. Tapos sa Exodus, kung alam niyo ang kwento ng Exodus, ang mga Israelites, inalipin ng mga Egyptians, tapos dumating panahon na sila pinalaya. So dito makikita natin yung the gift of liberty na sila ay pinalaya. At napakarami pang iba dito. So hindi ko po ito maisa-isa sa inyo. So kilala niyo ba si Job? Si Job yung nakaranas ng napakatinding pagsubok na inalaw naman ng Diyos. Pero doon makikita natin yung gift of hope. Gift of hope. Sa kabila ng kanyang pagsubok ay binigyan siya ng Diyos ng pag-asa.
At napakarami pang iba. Proverbs, ang aklat ng Proverbs, makikita natin doon, the gift of wisdom. Kasi laging pinag-uusapan doon ang patungkol sa karunungan. So, sa Isaiah naman, sa aklat ni Isaias, nabanggit dito yung, di ba, yung prophecy, yung hula na ipapanganak ang ating Panginoon Kristo, kaya mayroong Pasko. So, the gift of the Son. The gift of the Son. And that is the Lord, our Lord and Savior, Jesus Christ. So, hindi ko na ho pahabain, hindi ko na ho ito isa-isahin pa. So, ngayon, dadako naman tayo sa New Testament. So, the New Testament tells us of God's greatest gift na kanina pa akong paulit-ulit po sa inyo mula sa John 3:16. So, number 1, ilang bagay po nais ko pong i-share sa inyo sa maikling oras natin ng ating pag-uusap. Number 1, the motive behind the gift. So ano ba yung motibo sa likod ng ng regalong ito na ating natanggap at marahil yung iba itatanggapin niyo po. So ano ba yung motive, di ba? Siyempre walang iba kundi yung pag-ibig, di ba? So kung merong the greatest gift of all, meron ding the greatest love of all. So, ang tawag dito sa Greek ay agape love. Ibig sabihin, unconditional. Walang anumang kondisyon. Minsan, bilang mga kabataan, wow, ang ganda ni ganito, crush ko siya, parang mahal ko na siya. Ang pogi nito, Minsan, doon tayo nagbabase sa panlabas na anyo ng isang tao. Papaano kung bigla siyang dumating yung panahon na siya ay pumangit? Di wala na. So, kung wala na, ang tawag doon ay conditional lang yon. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Walang anumang kondisyon. Bakit ko nasabing walang anumang kondisyon? Pinatunayan yan sa Bible. Di ba tayo isang makasalanan? Isa tayong makasalanan, dapat tayo pupunta sa impyerno, pasaway tayo, iba sa inyo hanggang ngayon pasaway pa rin, pero dapat hindi na. Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil sa kaniyang unconditional, walang kondisyon na pag-ibig, inibig niya tayo sa kabila ng tayo ay makasalanan. So, na-realize niyo po ba yan? Na-appreciate niyo po ba ang pag-ibig ng Diyos na kahit ikay pasaway, pero hanggang ngayon nabubuhay ka, hanggang ngayon buhay ka, hanggang ngayon humihinga ka, hanggang ngayon kumakain ka, hanggang ngayon nakapagtrabaho ka, hanggang ngayon nakakapag-aral ka kahit pandemic. Buhay pa rin. Hindi ho ba dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? So, ang basihan, yung motive ng pag-ibig ng Diyos ay hindi yung ego, hindi yung, kundi pag-ibig. Yun yung basihan ng regalo ng Diyos sa iyo. Di ba, kapag mahal mo ang isang tao, bibigyan mo ng regalo. Sabi nga, you cannot love without giving, and you can't give without loving. So, hindi kailangan ng Diyos yung ating na mararamdaman, yung ating pag-ibig sa Kanya actually. Actually, dahil pasaway tayo, hiwalay tayo sa Kanya, wala naman talaga tayong pinaramdam na pag-ibig sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat, ay inibig niya tayo. So, hindi obligation. So, makita natin yung motive behind the gift. So, it is yung pag-ibig ng Diyos. Unconditional love. Wala siyang ibang hiningi sa atin. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. So, ganun din, ang Diyos ay never na nag-expect sa atin. Ibig sabihin, kumbaga hindi niya iniintay na ibigin natin siya para ibigin tayo dahil unconditional nga. So yung kaniyang pagbibigyan ng regalo sa atin, hindi niya iniintay na may gagawin tayo para sa Kanya. Okay? Kundi, walang, ibig sabihin, wala tayong ginawa. Pero, nagbibigay siya ng regalo sa atin. At ang regalong ito ay hindi selfish. Hindi selfish ang Diyos. God is not trying to live up to our expectations of Him. And God doesn't love us, so we will love Him. But so we can love Him. So
So hindi tayo minahal ng Diyos para mahalin natin siya, kundi minahal niya tayo para so that we can love Him. Okay? Sabi nga sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Pastor, akala ko pag-uusapan natin yung pinakadakilang regalo sa lahat. Bakit pag-ibig ang pinag-uusapan natin? Dahil, sabi ko nga, kung mahal mo ang isang bagay o ang isang tao, ay magbibigay ka. Yun ang pinakaugat ng lahat. Kung bakit nagbigay ng regalo sa atin ang Diyos dahil sa kaniyang pag-ibig sa atin. Sa mga kabataan na nakikinig sa akin ngayon, sana ma-appreciate ninyo yung regalong tinanggap ninyo mula sa Diyos. At sa mga hindi pa nakatanggap ng regalo mula sa Diyos, ito yung pagkakataon, kaya makinig kayo mabuti. Pangalawa, the magnitude of the gift. Ano ba yung, pag sinabing magnitude, yung scope, yung lawak, yung saklaw, yung sakop nito, hanggang saan ba itong regalo ng Diyos? Okay? Tingnan natin. At sino yung tao na kanyang, makikita natin kung sino yung persona na kanyang ginamit para ibigay sa atin ang regalo. Kaya makikita natin dito kung gaano kabigat, kung ano yung magnitude ng regalong ito. Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Napag-usapan natin yung love. That He gave His only begotten Son. Sino yung begotten Son ng Diyos? Ang Panginoong Hesukristo. His only Son. His one and only Son. The Lord Jesus Christ. Na ang Panginoong Hesukristo bumaba sa lupa, nagkatawan tao. Siya ay Diyos. Pero siya nagkatawan tao. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So makikita natin sa aklat ng Filipos chapter 2, 7-8. Nais ko pong basahin ito sa inyo mga kabataan, mga kaibigan na nakikinig sa akin ngayon. Sa aklat ng Filipos chapter 2, 7-8, ito ang sinasabi. Okay. Simulan ko po sa 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Verse 7, kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Verse 8, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Tingnan niyo po, mga kabataan. Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, bumaba sa lupa, nag-anyong tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At hindi lang yon, ang sabi dito, nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. At sabi dito, at nag-anyong alipin. So ano bang pinagkaiba ng alipin sa kasambahay? Ang alipin walang sweldo. Alipin. Yun ang pinili ng Panginoong Jesucristo nung siya'y bumaba sa lupa. Alang-alang sa iyo. Mga kabataan, na nakikinig sa akin ngayon, gaano ba kahalaga sa iyo si Kristo? Gaano siya kahalaga sa iyo? At ano pang aral na mapupulot natin dito? Yung pagiging mapagpakumbaba, although hindi yun ang pag-usapan natin, ngunit gusto kong daanan ito. Kasi wala tayong dapat ipagmalaki. Kung ika'y naligtas, yan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hindi yan dahil sa inyong mga gawa. Ito biyaya ng Panginoon. Kung bakit mayroong selebrasyon ng student center, kung bakit nagpapatuloy ito, siyempre may mga ginamit ang Diyos na tao.
Pero hindi ito magpapatuloy kung hindi nagliligtas ang Diyos. Hindi ito magpapatuloy kung hindi kayo niligtas ng Diyos at napapunta sa Student Center ng Santiago 1. So ngayon na ika'y ligtas na, nakita mo na mas pinili ng Panginoon Kristo ang pagiging alipin o siya nag-anyong alipin para ikaw ay maligtas. Ngayon na ikaw ay ligtas na, dapat din tayong maging mapagpakumbaba. So ngayon, number 3, the message. So pangalawa, nakita natin yung magnitude. Number 3, the message of the gift. Although natalakay ko na ito kanina. Ano ba ang mensahe ng regalong ito sa atin ng Diyos? Okay? For example, meron siya nagbigay ng regalo. Yung biglaan na hindi mo alam. Di ba minsan iniisip mo, bakit kaya siya nagbigay ng regalo? So siyempre, iniisip mo, may ibig sabihin yun kung ba't siya nagbigay siya ng regalo. Lalo na kapag hindi mo birthday, binigyan ka ng regalo. Pero ngayong Kapaskuhan, alam mo kung ba't may nagbibigay siya ng regalo. Dahil Pasko, dahil anniversary, dahil birthday. Kaya may nagbibigay siya ng regalo. Okay, nag-graduate ka. Diba? So in the message, sabi dito, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya anong mensahe? That whoever believes in Him. Na ang sinumang manampalataya sa Kanya. So hindi lahat. Yun lang ang mga mananampalataya sa Kanya o sasampalataya sa Kanya. Ano daw ang ibibigay? Eternal life. Pag sinabing eternal life, buhay na walang hanggan, walang katapusan. So ngayon, kung hindi ka pa sigurado, ang buhay na walang hanggan ay available. Pwede mo itong makamtan ngayon. Buksan mo lang ang iyong puso. At ang sinuman daw na manampalataya o maniwala kay Kristo na siya ay namatay sa krus, siya ay bumaba sa lupa, nag-anyong tao, nag-anyong alipin, inako lahat ating mga kasalanan, pinahirapan siya, binugbog, pinagtatadyakan hanggang sa mamatay, ipinako siya sa krus, at sa ikatlong araw ay nabuhay na mag-uli. At ang sinuman daw na manampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, ay hindi na mapahamak. Ibig sabihin, kapag namatay ka, hindi ka pupunta sa impyerno. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, eternal life is available. Nasa iyo yan. Eternal life is attainable. Pwedeng makamtan ito. Kaya lamang, makakamtan ito ng mga taong sumampalataya sa Panginoon. Those who ever believes in Him. Tandaan niyo mga kabataan. Kung nakikinig man, patay niyo po mga magulang ngayon. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi madalas kong naririnig yan lahat naman tayo anak ng Diyos. Hindi lahat. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Biblical yan, sinabi sa Bible. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Bakit? Ang sabi sa John 8:44, kayo ay sa inyong amang dyablo. Sino ang sinabihan ng Panginoon Kristo? Yung mga Hudyo, yung mga Pariseo na kung saan ay ayaw nilang maniwala sa pangaral ng Panginoon. At sino lamang yung mga anak ng Diyos? Ang lahat ng sumampalataya at tumanggap. Kaya ang tanong ko, ikaw ba ay nananampalataya na? Ikaw ba ay tumanggap na sa Panginoon? Dahil pag hindi, malungkot man sabihin, nakaka-offend, pero sabi sa Bible, hindi ka anak ng Diyos. At sino yung anak ng Diyos? John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya. Those who ever believes in Him. Kaya kung hindi ka sigurado na anak ka ng Diyos, kailangan mong tanggapin ang Panginoon sa mga oras na ito. So, eternal life is accessible. Pwede nating ma-access ito. Sino makaka-access? Sino magkakaroon? Whoever. Kahit sino man na sumampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Now, as I close this short message today,
Kaibigan, kamusta ang iyong buhay? Ano ang pinakadakilang regalo na natanggap mo sa iyong buong buhay? Marahil yung iba sa inyo magsasabing buhay na wala hanggan. Amen. Praise God. Kung hindi ka pa sigurado sa mga oras na ito, nais kong sabihin sa iyo, ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay ang buhay na wala hanggan. Sapatos, magandang damit, pera, itong kapaskuhan, itong anniversary. Lilipas ang lahat ng mga yan. Maluluma, mawawala, mabubulok. Totoo yon. Pero, ang buhay na wala hanggan, na regalo ng Diyos, kapag ito ay iyong tinanggap, mamamatay ka man, physically, ililibing iyang katawan lupa, yung iyong kaluluwa, ay dadalhin ng Diyos sa kanyang piling sa langit. At doon ka mabubuhay, magpawalang hanggan. Di ba? Sarap pakinggan. Na alam mo, kapag ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta. Kaya sa oras na ito, binibigyan kita ng pagkakataon upang tanggapin at panampalatayanan ang ating Panginoong Kristo nitong ating selebrasyon ng anniversary. Dahil kung hindi mo pa tiyak, mahirap mag-celebrate ng anniversary ng The Market. Dahil ang sineselebrate natin yung anniversary, ito ay sineselebrate ng mga tao dito, mga kabataan na pumupunta, mga mag-aaral, na tunay na nakakilala sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo ay manalangin. Kaibigan, marahil hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan. Di mo alam kung saan ka pupunta kapag ikaw ay namatay. Baliwala ang lahat. Kahit every anniversary a-attend ka. Tatanggap ka man ng regalo. Ngayong Kapaskuhan, baliwala din ang lahat. Kung ang buhay na wala hanggan na hindi mo pa natanggap mula kay Kristo. Bibigyan kita ng pagkakataon sa mga oras pong ito. Maaari mo siyang tanggapin sa iyong puso bilang iyong Panginoon sa sariling tagapagligtas. Kung nais mo, tutulungan kita sa pamagitan ng isang panalangin. Maaari mo sundan sa panalangin ito. Panginoon, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At simula ngayon, natitiyak ko po na mayroon akong buhay na wala hanggan. Dahil sabi po ng iyong po salita sa John 1:12. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ngayon po ay naging anak mo na ako, Panginoon. Ako na lamang po mananalangin, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi niyo pong salita. Pagpalain niyo po mga kabataang ito na nakikinig. Pagpalain niyo po ang The Market Student Center Santiago. Gamitin niyo po ito patuloy upang marami pang kabataan na ma-reach out. Maraming salamat po sa mga taong ginamit niyo upang patuloy ang inyong pong banal na salita patungkol sa kaligtasan ng Ebanghelyo ay patuloy na may pangaral, Panginoon, sa mga kabataan at mag-aaral na ito. Ito po ay dalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat po at muli po, happy 6th year anniversary po, The Market Santiago. Sa Diyos po ang papuri.
Magandang araw po sa bawat isa. Ako nga po pala si Joanne Manalo, 16 na taong gulang. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo kung ano po ako dati bago ko po nakilala ang Panginoong Hesukristo. Dati po, nung sa City High po ako napasok, akala ko maayos na yung ugali ko, akala ko okay na, pero hindi pa rin pala. Pero hindi naman po yung tipong gumagawa ako ng mga bagay na sobrang sama, kagaya ng nagnanakaw o nagdodroga. Pero minsan po, gabi na ako nakaka-uwi dahil sa paggagala. Yung tipong okay na sa akin, basta makagala lang ako, wala na yung oras, deadman na lang. At napapasobra na rin yung pagbabarkada ko. Tapos, nagsisimba lang ako kapag exam or kapag hindi ko nakaya yung problema. Yung tipong sakalang ako kakatok kapag hindi ko nakaya, yung susuko na ako. Hanggang sa isang araw, may nagyaya sa akin na nagmi-ministry dito sa The Market na si Karel. Nung una, ayoko, feeling ko nakaka-bored, nakakawala ng gana. Parang pinupush ko yung sarili ko na wag sumama, na ganito na lang ako, gala-gala na lang, ganon. Hanggang sa napapayag ako ni Karel na sumama at hindi naman ako nagsisi kasi maraming pagbabago na nangyari sa akin at mas lalong tumatag yung pananampalataya ko sa Diyos. Naging mas totoo ako sa sarili ko at sa tuwing may problema ako, alam ko na kung sino yung lalapitan ko. At si Hesukristo yun. Siyempre, di ko po yun magagawa na mag-isa lang ako. May mga taong nag-guide sa akin para maabot ko to at ma-share ko yung mga karanasan ko. Yun, nagpapasalamat ako kay na Kuya Arvin, kay Ate Joyce, at sa iba pang mga leader na nagtiyaga sa akin sa ugali ko at yung mas lalo nilang pinatatag yung pananampalataya ko kay God. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin at nagtiyaga para mas lalong mapalapit kay God at makilala siya. Para mas lalong magturo sa akin kung ano ba talaga si God, kung ano ba yung dapat kong gawin para makilala siya. Ayun. Happy 6th anniversary, The Market Santiago. God bless po sa bawat isa. Happy 6 years anniversary, The Market Christian Center Santiago Uno. God is great. God is good in blessing us for the past 6 years. This year is very challenging to everyone, especially to students like you. But God is gracious in providing us the Market Christian Center. I hope and pray that the Market Christian Center is your beacon in times of this pandemic. Only through Jesus Christ alone that we can rest assured that we can overcome the challenges like COVID-19. Our God is almighty. Our God will provide all the things we need. We just need to trust in Him. Your second home. Many of us treat the market as our second home. We meet new friends, and some of you may meet your special someone here also. I hope we will keep our home safe for everyone. Let's help each other. Let's build each other up. Your resource for schoolwork. It is more than ever that everyone needs each other's help in finishing the modules in school. We need each other's help in facing the challenges in schoolwork and assignments. So what's next? What should be our response? We need to share the blessings of the Market Christian Center to our classmates and friends. Invite them over. Ask them to join us. So that's it, guys. Thank you, and God bless everyone. See you soon. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong pasalamatan. Unang-una po ay ang ating Diyos na gumabay at nag-provide ng ating mga pangangailangan sa kanyang gawain. At salamat din po sa ating mga committee na sina Sir Christian Ang Nuwa at si Pastor Gabriel Suliman. Salamat din po sa mga staff ng The Market na sina Pastor Lionel Nuque, Sister Lori Mel Bitangcol at si Brother Willie Daso. Gayun din po, salamat din po sa mga tao na ginamit ng Diyos na naging bukas sa kanilang puso sa pagbibigay sa gawain ng The Market Santiago. At salamat din po sa mga leaders ng The Market Santiago Uno na naglaan ng oras at panahon sa paghahanda ng gawain na ito.
At sa mga nanonood din po, marami pong salamat sa pakikibahagi sa gawain na ito. Again, mga kapatid, mga kabataan, maligayang pagbati ng ang anniversary ng ating The Market Student Center Santiago 1. At tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa nating naranasan uli sa kabila ng pandemya. Ay alam natin ang Diyos ay mabuti at tapat sa bawat isa. Kaya po bilang pagtatapos, samahan niyo ako sa pananalangin upang italaga, ibalik lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, tunay, napakabuti mo Panginoon. Tunay, wala kang katulad. Tunay, ikaw ang nag-iisang Diyos. Walang iba. At sa buhay ng bawat isa, naranasan namin ang iyong kabutihan, katapatan, ng iyong pag-ibig. Kaya nawa, Panginoon, patuloy kami sa kabila ng mga ganitong sitwasyon, hamon. Alam ko, hindi naman matatapos ang mga hamon at pagsubok. Pero alam namin na anuman klase ito ay kaya namin itong lagpasan dahil po sa iyong gabay at pag-iingat sa bawat isa. Kaya po itinatas ko na sa iyo, patuloy ang gawain ng The Market Student Center Santiago 1 sa pangunguna po ni Brother Arvin at ng mga student leaders. Kasama na rin po ng mga advisors na alam ko walang sawang sumusuporta sa gawain. Kaya po Lord, patuloy mong palakihin, palaguin, pagpalain ang gawain ng Santiago 1 na marami pang mga kabataan sa kabila ng pandemic na ito. Maraming mga kabataan, mga magulang ang makarinig ng iyong salita. Hindi lang basta marinig, magkaroon sila ng pananampalataya sa kanilang puso sa mensahe ng mabuting balita sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya po, Ama, binabalik na po namin lahat ng papuri at pasalamat. Kami ay natutuwa, excited sa gagawin mo pa susunod na taon sa gawain na ito. Sa iyo po namin, binabalik lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po at patuloy po nating ipanalangin na naway maging maayos at gumanda na din po ang sitwasyon natin para sa pagpatuloy ng gawain ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. God bless po sa bawat isa.